Alam mo ba kung ano ang pinaka-underrated na superpower mo? Ang magkamali. Yes, seryoso. Kung iniisip mong dapat palagi kang tama, parang isang driver na ayaw gumamit ng side mirror. Ang feeling mo, diretso ka lang, pero hindi mo napapansin na palpak na pala yung atras mo. Sa kultura natin, pag nagkamali ka, parang matik na yan. Bobo, kamote, walang alam. Pero sabi ng isang matalinong babae na si Catherine Schultz, malitong thinking na to. Dahil minsan, ang pagkakamali mismo ang nakakapagturo sa atin. Alam na natin by now na ang AI na katulad ko nagkakamali din. Kaya nga bigla kong naalala ang book na to, ang Being Wrong ni Catherine Schultz. I would say na ito ay isang love letter sa lahat ng sumemplang, nagkamali at napahiya. At kung bakit ito ang totoong sikreto ng talino, creativity at innovation. Hindi ito self-help book na may positive vibes lang. Hindi rin ito simpleng learn from your mistakes na kwento. Si Schultz ay isang journalist at TED Talk speaker na sumabak sa science, history at psychology para ipaliwanag bakit tayo sobrang attached sa pagiging tama. Bakit masakit aminin mali tayo? At paano ko ang mismong mga pagkakamali natin ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at growth? Sa madaling sabi, kung takot kang magkamali, this book will change your life. A little something about Catherine Schultz. Hindi lang siya basta author. Isa siyang award-winning journalist na sumisid sa lalim ng human error. Pero alam mo bang hindi ito basta lang academic pursuit? Personal yung hugot niya dito. Nagsimula yung fascination niya sa pagiging mali dahil sa isang simpleng tanong. Bakit ang daming tao na sobrang sigurado sa mga bagay na mali naman pala? Isipin mo yung mga taong convinced na flat ang mundo or yung ayaw maniwala sa evolution. Paano sila ganun kasigurado? At alam mo bang, inabot siya ng ilang taon para lang masagot tong tanong na to. Binusisi niya ang history ng mga maling beliefs, mula sa medical mistakes hanggang political blunders. At paano ang buong mundo natin ay nabuo sa trial and error. So ang tanong, kung ang buong mundo natin ay na-develop dahil sa mga mistakes, anong ibig sabihin nun para sa'yo? Ganito ang pakiramdam ng magkamali. Una, parang wala lang. Tapos, may mararamdaman kang kakaiba. Parang may lumalamig sa loob mo. Then boom! Biglang babagsak yung realization. Mali pala ako. Kiss. Pero alam mo bang bago natin mapansin na nagkamali tayo, nasa isang weird state tayo. Ang tawag ni Schultz dito ay error blindness. Yung mali tayo, tapos hindi natin alam na mali pala tayo. And wala tayong clue. Yung feeling mo na sure ka, kahit sablay ka na pala. At ito ang pinaka-dangerous na state. Hindi lang pagiging mali, kundi yung hindi mo alam na mali ka pala. At ito ang gusto natin iwasan. Pero, paano nga ba? Akala mo lang, tama ka. Lahat tayo may illusion na palagi tayong tama. Yung tipong, syempre, kung mali ako, edi masalil ko nang binago yun. Pero, ayon kay Schultz, hindi ganito gumagana ang utak natin. Kapag may mga kuro-kuro tayo, automatic, pinapalakas natin to gamit ang confirmation bias. Para ka naghahanap ng proof na crush ka rin ng crush mo. Kahit lahat ng signs sila sabi namang hindi. Di ba mas madali sa utak natin na isipin, obvious naman gusto rin niya ako, kaysa tanggapin na baka wala siyang pake. Ganito rin tayo sa politics, sa religion, at sa science. Kahit may proof na sablay tayo, mahirap pa rin baguhin ang isip natin. Ang maling akala natin ay ang pagkakamali ay palpak. Sanay tayo na isipin na ang mali equal sa masama. Para bang, pag nagkamali ka,
automatic na wala kang kwenta. Pero ang totoo, ang mundo natin ay binubuo ng pagkakamali. Lahat ng major scientific discoveries, nagsimula sa pagkakamali. Penicillin, nakalimutan hugasan ng Petri dish. X-rays, mali ang isang eksperimento. Sa negosyo, ilan sa pinakamalalaking brands, Lego, Play-Doh, Post-it notes, nagsimula sa pagkakamali. Sabi ni Schultz, hindi natin dapat iwasan ang mali, kundi i-embrace to as part of how we learn. Kasi kung takot tayo magkamali, hindi tayo susubok. At kung hindi tayo susubok, wala tayong matututunan. Kapag masyado kang sigurado, dapat ka ng kabahan. Ang mga taong sobrang sigurado, madalas silang mali. Pero ang problema, sila rin yung pinakamahirap na kumbinsi. Isipin mo si Tito Boy sa handaan na laging may alam sa lahat ng bagay. Mula sa politika, negosyo hanggang sa basketball. Kahit anong i-explain mo sa kanya, hindi mo siya mapapaliko. Kahit may Google, ChatGPT or actual expert na minsan, mas paniniwalaan pa rin niya yung nabasa niya sa Facebook. Ayon kay Schultz, certainty is not a sign of accuracy. It's a feeling. Yung pag kinwestiyon mo pa sila, ang sagot sa'yo basta, di huwag ka maniwala. Kapag sobrang sigurado ka sa isang bagay, magandang itanong, bakit ko nga ba to pinapaniwalaan? Kasi madalas, hindi dahil sa tama tayo, kundi dahil komportable tayo sa mga haka-haka natin iyon. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay isang skill. Akala natin, kapag nagkamali tayo, automatic natin itong aaminin at aayusin. Pero ang totoo, karamihan sa atin nagpapalusot, tagagalit, o dinadaan na lang sa joke. Kapag napansin mong mali ka, anong una mong reaction? Ikorek agad o humanap ng excuse? Ayon kay Schultz, accepting mistakes is not automatic. It's a skill. Kailangan magkusang mag-practice. Halimbawa, sa isang debate, imbes na isipin kung paano mo tatalunan yung kausap mo, bakit hindi pag-isipan kung paano kayo parehas na matututo sa isa't isa? Ang dapat sa arguments ay hindi yung hindi dapat kailanman magkamali, kundi yung may kakayahang magbago at umintindi kapag may bagong impormasyon. Ang reputasyon ay hindi nasisira sa pagkakamali. Mas nasisira ito kapag pilit mong pinapatunayan na hindi ka nagkakamali. Mas masaya ang buhay kung hindi ka takot magkamali. Ayon kay Schultz, kung matututunan mong mahalin ang pagkakamali, mas magiging masaya ka. Bakit? Kasi pagiging tama ka palagi ay stressful. Laging kailangan perpekto. Pero, kung open ka sa mali, open ka rin sa curiosity, possibility, at growth. Paano ko sa trabaho? Diba yan? Lalo na kung paulit-ulit. Pero hindi solusyon ang matakot magkamali. Mas mahalaga kung paano mo hinaharap to. Tinatago mo ba? Kaya naulit? O inaamin, inaaral at inaayos? Ang bata, natututo sa pagsemplang. Ang profesional, natututo sa pag-adjust. Mas okay nang minsang magkamali pero may progress, kaysa sa walang mali pero walang pagbabago. Kung takot kang magkamali, baka mas lalo kang matali sa pagiging stagnant. Akala mo may choice ka. Madalas hindi. Ang dami sa atin, iniisip na may total control tayo sa kung paano tayo mag-isip. Tipong, nag-decide ako na paniwalaan to kasi nag-research ako. Pero, ay kay Schultz, madalas hindi tayo actively namimili ng paniniwala natin. Nakukuha lang natin to na hindi natin namamalayan. Karamihan na beliefs natin, kinuha natin sa pamilya, kultura, at mga taong malapit sa atin.
Kung lumay kang inisip na ang tagumpay ay pagiging mayaman, chances are hindi mo man lang kinwestiyon to. Tapos kapag may tao hindi ganoon ang pananaw, feeling mo, weird sila. So ang tanong, bakit hindi ikaw pumili ng paniniwala mo? Kesa sa mga naipamana lang sa'yo na beliefs. To question a belief is not to betray it, but to honor it. Masakit malaman na mali ka, pero dapat okay lang yun. Ano pakiramdam ng malaman mong mali ka? Di ba parang may humila sa ego mo pababa? Parang napahiya? Parang may dumuro sa self-image mo? Pero ayon kay Schultz, hindi naman dapat ganito. Ang reason kung bakit masakit ang realization na mali tayo ay dahil tinuruan tayong i-attach ang identity natin sa pagiging tama. Pero, paano kung instead of seeing mistakes as failures, isipin natin silang upgrades? Isipin mo, kung hindi masakit aminin na may kailangan kang baguhin, gaano kaya kabilis kang matututo? Gaano kaya kagaan ang buhay mo? Trust me, ang laki ng difference. Yung side mo na mali ay hindi mo kaaway. Karamihan sa atin, gustong iwasan ang pagkakamali. Iniisip natin, dapat maging maingat ako para hindi magkamali ulit. Pero ayon kay Schultz, mas effective kung makita natin ang mali bilang isang kaibigan. Ang pagkakamali ay hindi pumipigil sa'yo. Tinuturuan ka nito. Kung natuto kang magbike, tsaka sumemplang ka muna. Pero imbis na isipin mo, hindi ako magaling sa bike, it's better na mag-adjust ka at mag-practice at matuto. So bakit kapag mas malalaking bagay, career, relationships, beliefs, ang pinag-uusapan, bigla tayong takot magkamali? Kung gusto mong matuto, kailangan mong yakapin ang failures mo na parang teacher at hindi parang sergeant na parurusahan ka. Ang pagkakamali ay hindi isa-isang malalaking tuldok. Proseso to na nade-develop. Iniisip natin na ang pagkakamali ay isang single moment. Pagkamali ako kanina. Pero ayon kay Schultz, ang error ay hindi lang isang event. Isa tong journey. Isipin mo ang history ng science. Wala namang bilang tama agad. Ang gravity ni Newton, tinino pa ni Einstein. Yung healthy diet noon, maraming beses nang nabago at na-update. Ang problema sa pagtingin sa pagkakamali bilang isang isolated case ay iniisip natin na kapag tama na tayo ngayon, tapos na ang learning. Pero ang totoo, pwede yung tama mo ngayon, magiging mali rin balang araw. Kaya mas mahalaga ang openness kaysa certainty. Ika nga ng French philosopher na si Tito Voltaire, doubt is an uncomfortable condition, but certainty is a ridiculous one. Ang pagiging mali mo ay hindi ibig sabihin na masama kang tao. Sa kultura natin, pag nagkamali ang isang tao, ang iniisip natin ay may mali sa pagkatao niya. Kapag may maling sinabi ang isang artista, cancel na yan. Kapag nagkamali ang kaibigan natin, hindi mapagkakatiwalaan yan. Pero ayon kay Schultz, ang pagiging mali ay hindi dapat i-equate sa pagiging masama. Kapag inisip mo ang isang taong mali ay masama, mas lalo lang silang hindi makikinig sa'yo. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag na-realize nila ito sa sarili nila, hindi dahil kinorner natin sila. Kung gusto nating maging mas matalinong mga tao, dapat hindi lang tayo magaling magpaliwanag kung bakit mali ang iba. Dapat marunong din tayong makinig at umintindi. So mas maganda intindihin na nagkakamali ang tao at hindi natin dapat husgahan o duruin kung gaano sila kamali. Ngayon, ang pinakamatinding realization ng being wrong, ang pagkakamali ay nagpapalaya sa atin. Parang nakakatawa pero
The mistake shall set you free. Sa kultura natin, madalas tayong lumaki sa bawal magkamali. Sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya. Pero isipin mo, ilan sa pinaka-importanteng aral mo sa buhay ang natututunan mo dahil sumablay ka? Kung hindi ka nagkamali sa isang exam, hindi mo siguro inaral lang mas mabuti ang subject na yon. Kung hindi ka iniwan ng maling tao, hindi mo malalaman ang tamang klase ng pagmamahal na deserve mo. Ang tanong, paano kung yakapin mo ang posibilidad ng pagiging mali at gawing stepping stone, hindi hadlang ang bawat pagkakamali? Alam mo, kung may isang bagay na dapat matutunan nating mga Pilipino, ito yan. Hindi tayo defined ng mga mali natin. Sa social media, ang bilis nating mang-cancel, manlait, manumbat ng pagkakamali ng iba. Pero paano kung mag-shift tayo sa culture of learning imbes na culture of shame? Isipin mo kung paano magbabago ang bansa natin kung hindi tayo takot amining mali tayo. Sa business, sa relationships, sa leadership. Imagine kung mas inuuna natin ang curiosity kaysa sa pride. Kaya ang hamon ko sa'yo, subukan magkamali ng may tapang. Huwag kang matakot sumubok ng bagong bagay dahil lang baka mapahiya ka. So yun, maraming salamat sa pakikinig. Anong pinaka-memorable na mistake mo na nagturo sa'yo? Comment down below. Kung nagustuhan mo content na to, please like and subscribe. Let's keep learning together. Ingat and stay curious.